akala mong semento ang nilalagari sa bidyong ito ay nagkakamali ka. Marahil iisipin mo ring sabon ang mga hugis cubes na bagay na ito. Ngunit hindi po. Ito ang Pinoy pride na asin dagat na tinatawag na tultul. Opo, isa itong asin. Dito nga ay makikita ang isang bloke ng tultul na idiniin-diin ni nanay sa kanyang kanin bilang kanyang ulam. Habang dito naman ay kinakaskas ito sa grater na parang cheese. Pero alam nyo ba, ang isa sa mga ginagamit sa paggawa ng tultul ay abo. At ang isa pang sikreto ay ang niyog. Napaka-unique nito dahil ito lamang daw ang nag-iisang asin sa mundo na gawa sa gata ng niyog. Ang tultul salt ay isang artisanal at traditional na asin na nagmula sa isang isla sa Guimaras. Kilala rin ito locally bilang dukdok. Ang kakaibang asin na ito ay gawa sa gata ng niyog at abo ng mga sinunog na driftwood o kahoy na inanod sa dalampasigan. Nagsisimula ang proseso ng paggawa ng tultul salt sa pangungulekta ng dagsa o iba't ibang uri ng inanod na kahoy sa dalampasigan na matagal nang nababad sa tubig dagat kaya nagkaroon ito ng alat. Sinusunog nila ito ng maramihan na maaaring tumagal ng hanggang 1 linggo depende sa dami ng abong makukuha rito. Kapag may abo na, inilalagay nila ang abo sa kaing o basket at binubuhusan ito ng tubig dagat. Sasalain ang tubig nito at hahaluan ng gata o gatas ng niyog. Pagkatapos ay ibinubuhos ito sa hornohan o cooking pan at lulutuin. Pagkalipas lang ng ilang oras, lahat ng moisture mula sa tumigas na asin ay tuluyan ng sumingaw na nagre-resulta sa matitigas na bloke ng asin o bareta. Saka ito ibinabalot at ibinibenta. Malinamnam umano ang tultul dahil may halo itong gata ng niyog at ang driftwood na ginamit dito ay matagal nang nababad sa tubig dagat na nagbibigay alat dito. Ayon sa CNA Insider, ang isang slab o bloke ng tultul salt ay nagkakahalaga umano ng 1,600 pesos. May mabibili din ito sa iba't ibang presyo sa mga online store tulad ng Shopee at Lazada. Pero alam nyo ba, muntik nang mawala ang tultul noon dahil sa asin law na ipinasa noong 1995. Ipinag-utos sa batas na ito na lahat ng asin na ibebenta ay dapat lagyan ng iodine. Although mabuti naman ang hangarin ng batas na ito para malabanan ang iodine deficiency o goiter sa Pilipinas, pero naapektuhan talaga ang mga salt maker. Karamihan kasi sa mga tultul makers ay hindi kayang mag-iodize ng kanilang asin. May iba na walang sapat na pera para bumili ng napakamahal na iodization machines. Kaya maraming tultul makers ang tumigil na lang sa paggawa dahil technically naging illegal ang pagbebenta ng uniodized salt sa merkado sa panahong iyon. Mahigpit na ipinatupad ito noon pero pagkalipas ng ilang taon ay medyo lumuwag na ito at may mga nagbebenta na ng sea salt sa merkado. Pero noong 2024, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act No. 11985 o Philippine Salt Industry Development Act bilang batas upang buhayin muli ang industriyang itinuturing bilang namamatay dahil sa mahabang taong kapabayaan ng gobyerno. Layunin nitong bumuo ng roadmap para sa gobyerno upang ipatupad ang mga programa para sa pagpapaunlad at pamamahala, pananaliksik, pagproseso at sa commercial at domestic na paggamit ng asin. Kayo mga ka-awesome, nakatikim na ba kayo ng tultul salt? Shout out dyan sa mga ka-awesome nating mga taga-Guimaras. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!